Eto mga Lodi, may mga balita tayo. Good news, bad news na naman tayo about dito sa Pi Network. Unahin natin ang bad news, okay? So makita niyo na naman to. Eto yung kumakalat. Pi Network launch date. Dr. Nicolas Kokali said, "We are pleased to announce that we have obtained all regulatory approvals required for our global launch on December 25, 2022. But we are still finalizing the details around our open source code, Pi Network." Kung ano pinagsasabi nila, ito ay fake news, okay? Tignan mo gaano sila katindi. 64 followers siya sa Twitter, pero tignan mo, hindi niya vina-validate yung kanyang mga sinishare about Pi Network. Yun yung mga bad news natin ngayon. Ang dami, nagkalat dito sa Twitter. Ang maganda dito, okay, yung co-founder ng BSC News. Chinek ko muna kung totoong co-founder. Pero doon kasi sa website nila, sa BSC News, hindi na ilalagay yung mga co-founder. Yung mga nag-work lang talaga. Okay, pero nakita ko na siya ay co-founder dito sa YouTube nito. Kasama itong si Goon Trader. So, pareha silang co-founder dito sa BSC News. Same sila as co-founder, pero hindi sila inipakita dun sa website mismo. So, alam natin na sila ay co-founder talaga at rene-recognize ng BSC News. Medyo nagkakaroon na tayo ng traction dito sa BSC News na website kasi nga malaki din to kasi tignan mo followers nila dito sa Twitter nasa 628 at medyo maayos din sila magbigay ng kanilang mga news about crypto. So ngayon nakikita natin na itong si Ben, co-founder, ay pinopromote niya or gusto niya din itry ang Pi Network. So marami pang darating na medyo kilala about sa crypto industry na kung saan itatry nila yung mga ganitong klase ng crypto. Makita mo dito, hindi lamang Pi Network ang kanyang pinopromote, marami pa, especially in FT. Pero ang maganda dito is support siya dito sa Pi Network kasi nga nakikita niya gaano kalaki yung community natin. Ito ang sabi niya dito, yung 1 hour lang na tweet niya. "My bets in crypto are in project that enables and empower individuals at this scale. They will be the long-term winners." Ganito ang nangyari sa Pi Network. Sino yung empower niya? Ang community, ang mga individuals na walang kaalam-alam sa crypto pero may hawak siyang coin, di ba? Yun sana, hindi lamang yung mga taong may alam sa crypto. So, BSC News, meron na silang pinakitang how to download Pi Network. So, gusto na nilang itry itong Pi Network na to. At makita nyo naman dito sa kanilang step-by-step guide. Ayan. Ginamit pa talaga nila yung sa kanila. Kasi makita mo is, eto, nasa 0.0018 pa lang sila. Ang referral code is galing kay Ben. Sa kanya to eh. Since siya ang co-founder, siya ang maglalagay ng referral code. So makita mo dito, pag bagong account ka, kailangan mong i-connect yung Facebook mo or itong phone number mo, or pag Apple yung gamit mong phone, then mag-sign in ka gamit ng yung Apple. So makita nyo, ibang nagsulat. Syempre yung writer nila, pero ang nagsabi na magagawa ka siguro ng steps kung paano i-download is syempre itong yung co-founder nila na si Ben. Kaya ang ginagamit ka ngayon is yung kanyang referral code. Ang maganda pa dito, in-involve ni Ben lahat ng mga nag-work dun sa BSC News. Tignan mo itong marketing social media lead nila, baka nautusan, okay? Mag-run ka nga ng survey kung sino ang pinaka-strong na community sa Twitter. So meron dito Floki, Rich Quack, Baby Dodge. Ngayon, tignan mo naman ang Pi Network. Floki, Rich Quack, Baby Dutch. Akalain mo yan, napakalaki naman nitong Pi Network. Magkakaroon na din sila ng podcast sa ata. Galing-galing. Nagra-run na sila ng kanilang mga survey tapos Pi Network lagi. Maganda din naman to para nakikilala pa onti-onti. Hindi natin kailangan ng magbabayad pa ulit-ulit ako dito, no? Kasi yun ang karamihang ginagawa ng mga projects. Talagang bayad-bayad sa mga crypto media para lang i-promote yung kanilang mga projects. Pero ang Pi Network hindi na. Hayaan mo na kung saan makikilala ang Pi Network. Ngayon ito yung question sa Pi Network. Sa tingin ko, ang kakausapin sana nila dito, magkakaroon sila ng event, parang podcast, especially kay Nicolas Kokales, yung founder or yung mag-asawa, para masagot nila yung katanungan. Pero ang maganda dito is interesado na si Ben, gumawa na ng account, diba? Isang milestone yan. Isang crypto media ay pinopromote na ang Pi Network. So ito yung sinasabi ko dati, no? Ano lang naman yung community, gumaganon sila. Pero makita mo, pag ang community nagsama-sama, nagtulong-tulong, tignan mo, nakaka-attract tayo, diba? Yan, lagi siyang
lang pinopromote ang Pi Network. Magkakaroon sana ng podcast, any recommendation na guest, yun, yung si Dr. Nicolas ang recommended natin. Yung founder talaga para masagot yung mga questions nila, okay? So mga Lodi, hold nyo lang siya kasi alam natin, pag sinuportan natin to magiging maayos at magiging successful itong Pi Network. Anumang value ang maibibigay niya sa open mainnet, okay lang yun. Kasi nga, alam natin, pag isang project continuous lang na nagbibuild ng mga magagandang application na ginagamit ng mga pioneers, then dito tumataas ang value ng isang project. Ayan Lodi, ang ating update dito sa Pi Network. Ulitin ko na naman yung mga fake news na sinasabi nila, wag kayong maniniwala mga Lodi, okay? Tuloy lang ang pag-support dito sa Pi Network at alam ko kung sama-sama tayo, magiging successful tong project na to. So ako si Trogi and thank you so much for watching. Bye.